Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, nagpatid lang po ako dito sa eskina dahil papunta po ako ng Compostela kay Jing. Yan yung mga bata sumama magpatid dito sa labas. Ang natatawa ko lang dito, si Chrislyn. Pagtingin ko po sa kwarto, pahimbing po yung tulog niya. Si Sia, gising na. Pag sabi ko kay Sia na sasama ka paghatid sa labas, pagtingin ko, dalawa na sila. Nandyan na sa may pinto si Chrislyn na yan. Magpapatid lang po tayo. Sama po sila. Hi. Hi guys. Mag-aantay po tayo ng sasakyan. Yung oras po guys is alas 7:15. Matapos lang po tayo doon kay Jing. Kasi parang si Jing kararating lang ng galing Argao. Mayroon silang activities doon. Kaya yun na nag-chat po siya kagabi na pumunta muna ako doon sa boarding house niya. At pagkatapos ko doon, uwi agad tayo dahil may party nga. May party dyan sa sa kapitbahay. Na-invite po kami. Ayan, may paparating na labas. Yan, sasakay na po ako. Ayan po guys, nag-bus stop muna. Ito po yung nakakatagal sa biyahe, yung nasasakyan mo na series mag-i-stop pa, mag-i-stop over. May bus naman po na dire-diretso lang. Kasi yung nasakyan ko series. Bus stop. Pero mag-alas 8 na pala. Ayan, pinikan po yung nasakyan natin papunta doon kay Jing. Walang motor sa eskina. Matindi na po yung init. Mag-aalas 9 na po. Medyo matagal yung biyahe ko ngayon. Sobrang init. At dadaanan po natin yung school nila Jing. So, ayan, nandito na po tayo sa boarding house ni Jing. DC, as usual, yan. Kasi tatlong araw pala sila doon sa Argao. Hindi ko po alam. Alas 10:30 na po yung oras. Tapos na po ako nakapaglaba. Tapos na po ako nakapag map dito sa sahig ni Jing. At ang kasunod natin naman na gagawin ay ito. Tutupin po natin yung mga una kong nilabhan pa nung magpunta pa ako dito. Tapos yung iba kay Jing na. Pinangkuhan ko ng hanger dahil ginamit ko. Ang plano ko pala magpunta dito agahan ko. Yun ang plano ko. Ang kaso lang nakatulog po tayo guys siguro mga alas 2 ng madaling araw. Tapos nag-alarm po yung cellphone ko mga alas 5 kasi ina-alarm ko alas 5. Pinatay ko lang tapos hindi po ako bumangon. Agoy parang naidlip po ako paggising ko kuan na yung oras mga alas 6:30. Yun dali-dali po ako bumangon. Tapos naligo, nagbihis, hindi na po tayo nakapag-kape. Yun, uminom na lang po tayo ng maligamgam na tubig. Tapos nagpatid na po tayo sa labasan kay Papa Bits, mga alas 7 na. Alas 7:30 na po tayo nakasakay. Tapos nakadating po tayo dito is 15 para alas 9.
medyo nagtagalan po tayo yung biyahe papunta dito dahil nag-stop over pa ngayon yung bus. Tapos yung iniisip ko baka wala namang agas. Bubuti na lang po si Jing gising na. Nagano na po siya ng tubig. Nag-iipon. Kasi chat po ako ng chat sa kanya nung isang araw. Jing, nandyan ka ba sa boarding house mo? Hindi po siya nagre-reply. Nag-reply po siya kahapon na. Sabi niya, nandito na daw siya. Tapos parang napaisip ako, bakit siya na sinabing nandito na po siya? Yun, kinalikot ko yung Facebook ko, yung cellphone kinalikot ko. Tapos doon ko po nakita yung post ng isang teacher na kaibigan ni Jing na nandun pala sila sa Argao. Kasi meron po sila ditong activities na ginanap. And then, yun, 3 araw po sila doon. Kaya, medyo natambakan na naman po si Jing ng labahan na nag-chat po siya kagabi na magpunta daw ako dito. Pagpunta natin dito, nakabungad na sa atin yung mga dapat labhan. Nakasegregate na. Yung mga puti, naglabas siya kahapon. Nung isang araw daw, hindi po niya na ibilad. So, ayun. Binabad niya uli ng ng sabon. Hindi ko lang muna ginalaw. Kunti lang naman, siya na po yung magtatapos. At sabi niya, hindi pa daw siya makakauwi ngayong araw dahil marami pa silang inaasikaso. Hindi pa daw sila nakag-file para sa nila sa sahod dahil yun nga, nabisi po sila. So, ngayon, umalis po siya kanina pa dahil nga sabi niya mag-asikaso pa siya, tas pipila pa daw sila, sabi ni Jing. Sabi niya mga 23 or 24 makakauwi siya doon sa sugod. Yun nga, sabi ko na bago siya makauwi talagang makakapunta po ako dito dahil para ma-clear po yung boarding house niya na kahit nandun siya sa sugod, wala po siya ditong problema. Wala siyang mga pinoproblemang labahin, ganun. Malinis. Kasi busy-busy po sila. Mula nang mag Christmas party, yung mga teacher busy. Yung mga mga estudyante, yung mga hayahay. Pero yung mga college, may klase pa yata mga college. Hindi naman po mahirap linisan dito dahil maliit lang. Madali lang matapos. Di katulad doon sa bahay na medyo maluwag-luwag na. Tapos marami na pong lilinisan, may mga kwarto-kwarto na. Yun. Pagkatapos ko nito, iwan ko, baka hintayin ko pa si Jing mga tanghali. Tapos uwi po tayo dahil yun nga. May pa namin doon, may Christmas party. Madali lang naman yung pag-uwi dahil multicab yung sasakyan, diro-diretso. Pag puno na, diro-diretso, lahat naman po yung pasayeros is pasugod. Yun, diro-diretso yung biyahe. Kanina, medyo atrasado dahil medyo ma-traffic na yung daanan. Tapos, pick up po sila. Doon sa bahay, wala naman pong problema dahil bago po ako umalis, nagsaing muna ako, tapos pinagadaan ko pa ng ulam sila bago ako umalis dahil alam ko na hindi makakapagluto si Papa Beach at saka si Sansan, tulog pa yun pag alis ko. So bali hinandan ko na lang po sila ng ilang breakfast. Tapos yun, kasi si Sia, alam niya kagabi na papunta ko dito sa Compostela.
Yung bata na yan, pag tingin niya na wala na po ako dyan sa ano nila, hindi naman po kami magkatabi matulog dahil nasa folding bed po ako. Pag gising po niya, na wala na ako dyan sa folding bed, tapos nakatiklop na yung folding bed, bumangon na, nandun na ako sa CR na liligo. Tapos wala lang po siyang imik, tinitingnan niya lang po ako. Pero kagabi, tanong po siya, pupunta daw po ako ng Compostela kay Tito Jing. Oo. Tapos kanina wala po siyang imik hanggang sa makapagbihis na po ako. Si Chrislyn, pagtingin ko, mahimbing pa ang tulog nun. Tapos pag sabi ko kay Sia na kung sasama ka. Akala siguro ni Chrislyn, yung sabi ko pa sasama ka, papuntang Compostela. Pinapasama ko lang kasi nagising naman po siya, si Sia. Pinapasama ko lang na maghatid sa akin sa labasan. Agoy, pagtingin ko, silang dalawa na ni Chrislyn nandyan sa pintuan. Si Chrislyn nag-ano pa na parang pumipikit pa yung mata. Sabi ko, Chrislyn, sus, Ginoo, di yan sasama si Sia, magpapatid lang po ako sa sa labasan. Yun, nasama din. Kasi sabi ni Papa, sama mo na lang yan. Kasi iyak naman yun pag iniwan na hindi sinama kahit dyan lang sa labasan. Mga bata, pag umaalis ako, mga alerto. Ako lang yung binabantayan. Ngayon, doon, brown out. Kasi mag-brown out yun mga alas 8. Maglalight, mamaya pang alas 12. Balak ko kasi noon, maglalaba ko dun sa bahay. Bukas na lang, pag matapos na yung mga kasi nagpunta naman ako dito. So, bukas na lang po ako maglalaba doon sa bahay. Naka-schedule po yung paglalaba natin. Guys, maganda ulit sa inyong lahat. Ayan, hindi ko natapos yung vlog ko kahapon dahil nabisi na po tayo. Tapos, tinawagan ako ni Jing na papuntahin sa school nila, nagpadala ng t-shirt dahil basa na po yung t-shirt niya. Tapos, bago po ako umuwi, kumain muna kami sa isang kainan na magandang kainan. Hindi na po ako nakapag-video doon. Tsaka may music. Bawal. Tapos, ngayon may music dahil yung party nag-continue. Nag-aapura na po ako kahapon dahil mga alas 12 na oras, chinat na po ako ni Chandria na mag-umpisa na daw yung party dahil yung mga konsehal nandyan na, maaga daw na nakarating. Yun, dali-dali po ako umuwi na hanggang nakaabot din po ako, alas 12:30 po ako nakarating dito sa bahay. Tapos naman po yung exchange gift namin mag-umpisa mga gabi na, mga Bandala City. Inaantok na ako doon. Tas ayun, din tayo, nakahabol kasi nga mga konsehal. Tas si Papa Bits parang na sa atin, naiinis dahil bakit pa daw ko na ako umalis. Sabi ko naman, usapan alas 3, hindi alas 12. Ano pa lang oras ngayon. So ayun, sinabihan ko na lang si yung nagmamanage dito ng party na hahabol na lang ako kung wala pa ako diyan, mag-umpisa na lang kayo. Tapos pinaano ko na lang po yung mga gift doon, pinhatid kay Sansan. Tsaka ayaw naman nila pumunta nila Sansan, Papa Bits doon na wala ako pag na hindi po ako dumating. Kaya ayun, na po kami na oras natapos kagabi, mga alas 12 yata yun. At siyempre nagkasiyahan, kantahan, sayawan. Yun, tapos maraming pa-games na yung sponsor po, mga kuan sa barangay, mga opisyalis, konsihal, tapos yung kapitan. Masaya nga dahil po yung mga price nila. Medyo makakabili na po ng bigas 1,500. Tapos yung iba mga bata, mga barya, tapos mga candy. Nang mag-umpisa na po yung namin, bunutan sa exchange gift. Bali 3 yung nabunot ko na numero.
Tag-isa kami. San-san ako, Papa Bits. Bali ako yung bumunot. Yung nakakatawa po, dahil puro talaga mga remembrance pambahay. Tapos mga bata, iba naman po, yung mga bata, yung exchange gift nila, pagkain. Tapos yung kay Sia, ayan, ito po yung ni Sia, gift. Malaking, bag ng gift. Tapos yung laman, dalawa nito, tapos dalawa nito. Yan. Pinapapak na nga ni Sia yung gift niya. Ayan po, yung laman nito, yung kay Sia. Tapos, ito naman, kay Chrislyn, hindi pa po na buksan. Pero, ganun din. Kasi pagkain nga sa mga bata. Tapos, may kasali naman po yung isang, yung nakakatuwa po, may jackpot, exchange gift. Yung kahon ng juice, ayan, marami. Kay Chrislyn to, kay Chrislyn. Yung box ng juice, pero hindi po siya binalot ng wrap, ng pang Christmas nito, hindi binalot, talagang karton lang po ng juice. Jackpot exchange gift galing sa isang konsehal. Ang laman po is 1,000. Tsamba po yung nakabunot. Tapos ako naman, hindi ko alam kung saan dito yung para kay Papa Bits, hindi ko alam kung saan para kay Sansan. Tapos parang lahat para sa akin kasi yan po yung laman. Tatlong gift. Iwan ko po kung nag 100 po to. Papa Bits kay picture. Tapos, yung isang gift naman, ayan, pinggan at saka baunan. Ito. Maganda yung pinggan niya. Tamang-tama lang po ito kila Sia at Chrislyn. Plastic. Hindi po mababasag. Tas ito, inangkin na ni Sansan. Baunan. Inangkin na po niya ito. Ito na ang magiging kay Sansan. Sa isang gift. Tapos yung isa, hindi pa natin nabuksan, ayan, pero alam ko na isang pitsil. Pitsil po yung laman kasi merong hawakan. O naanuhan ko na nahawakan. Marami na po tayong pitsil. Hindi naman nagagamit. Yan. Picture. Pitsil. Ang Papa Bits. Ewan ko kung pero siguro may medyo may mahal yata to na pitsil. Dahil kakaiba. Ewan ko lang. Yung sa akin na exchange gift, natatawa po ako dahil yung nakabunot mag-asawa. Nagtag-isa po silang pilo. Hindi nila po ako malilimutan kasi timing, nagkwento yung nakabunot. Sabi niya, hindi na daw kami magkakapitbahay. Sa susunod, hindi na daw sila kapitbahay namin. Sabi ko, bakit? Dahil pinapaalis. Dito lang sa likod, pinapaalis na daw sila. Dahilan lang po sa mga kwento. Sa isang kwento na kasi yung bahay nila maliit lang, tas hindi plywood lang po yung dingding, tas medyo nabubulok, inaanay na. Bumili po sila ng plywood. Tapos kasi ayusin nila. Tapos yung CR nila po, yung dingding, sako-sako lang. Dahil, sabi ng may-ari daw, pwede kayong tumira dyan, basta wag lang po daw kayo mag-ayos ng bahay nyo. Yung magpapasiminto ba, ganun. Yun nga, yung bahay nila, puro plywood. Mga lawanit ba, ganun. Tapos, yun, bumili siya ng isang plywood daw, kasi
papalitan yung dingding kasi inaanay na. Meron daw nagsabi doon sa may-ari na nagpapaganda na daw po siya ng bahay. Tapos yun, pinuntahan po siya ng may-ari na binibigyan na lang po sila ng palugit. Pero matagal pa naman, 1 year pa na palugit. Na ano daw siya, namangha siya dahil siya daw yung pinakauna-unahan dito na tumira. Tapos siya pa yung papalisin. Mga 10 years na daw po sila dito. Ako parang napaisip din. Sabi ko, bakit? Nang dahil lang kuno sa isang kwento na yung nagkwento daw, inaano, tapos yung nagkwento daw, parang close niyang kaibigan, tapos hindi niya alam kung bakit, yun, pinakikisamahan daw ng mabuti, ini-entertain ng mabuti, tapos yun pa yung isusukli. Nagkamali daw siya. Ako parang nanghihinayang din po ako dahil kung aalis sila dyan, kasi 10 years na daw sila. Sabi naman po niya, hindi na lang po sabihin ng may-ari na gagamitin na po yung lupa. Kasi dito na lupa dito, iba-iba po yung may-ari. Dito kay Jing, tas dyan sa tabi iba yung may-ari, tas dyan iba yung may-ari, tas doon iba din. Yun nga ang sinasabi ko na sana yung makabili ng lupa dito sa tapat namin, marunong makijibe. Kasi kung nagkataon yung makabili or may-ari na dyan, parang stricto ba, hindi marunong makijibe, hindi na pwedeng magkanta-kantahan na katulad ngayon doon sa likod nagkakantahan pa sila kahit anong oras dahil bukid nga. Okay lang kasi parang hindi maingay, malakas ang tunog pero parang hindi maingay pakinggan dahil malayo. Kami naman nang naka-exchange gift ko, matagal ko na po siyang nakikita na dumadaan po dito. Wala lang, tinitingnan ko lang po siya dahil doon naman po sa malayo. Basta palagi ko po siyang nakikita. Pero kagabi lang po kami nagkausap ng masinsinan, na parang kami po yung nagka-partner dahil medyo may edad na po din siya. Yun, nagkwento po siya sa akin. Tapos sinabi niya po sa akin na mabait daw pala ako. Sabi ko naman, bakit? Kasi sa unang tingin ko kuno sa iyo, tingin daw niya po sa akin, strikta ako. Ha? Bakit strikta? Palagi nga akong nakatawa. Tapos sasabihin mo pang strikta. Yun yung unang impression sa akin, ganun ba? Iwan ko ba sa ganun? Parang na-striktahan daw po siya sa akin. Hindi naman, mabait pala kuno ako. So, ayun, inimbitahan ko po siya sa Pasko, papupuntahin ko po siya dito. Kasi, nag-iisa lang po siya sa bahay niya. Almost 10 years na po siya dito, tapos ako magto 2 years. Kikita ko po siyang nag-iisa lang, tapos yung asawa kasi niya, weekend lang umuwi. Mga senior citizen na sila. Pero hindi mo pa masasabihan na senior citizen. Yun nga, nagkausap po kami niya, ano ka pala na kaibigan, mabait, sabi niya. Sabi ko na, ako naman po, hindi po din ako nagpapansin sa iyo dahil unang kita ko din po sa iyo parang strikta ka din. Yun, nagtawanan na lang po kami. Pareho pala kaming aura, strikta, pero nagkaano po kami, nagkaintindihan. So, mayroon na po akong kaibigan na medyo makaka-jibe natin, pero aalis naman. Hindi magtatagal, aalis naman. Huli na yung pagkakakilala namin. Pero sabi ko na sa kanya, matagal pa naman yun. 1 year pa naman yung yung palugit sa iyo. Huwag mo lang apurahin. Magkakaano pa tayo, magkaka-party pa din tayo pag nag-Christmas party dito. Sana ko kasi hindi nila hihintayin na mag 1 year,
hanap na sila ng bagong lilipatan. Ganun. So pareho lang po kaming sa bahay. Ang nakaiba lang po sa akin na nandito ako sa bahay, may kasama ako. Siya wala. Wala na, hindi ko rin pa natanong kung may anak sila or ano, kasi siya lang talaga yung nandyan sa kanila mag-isa. Walang nakakausap. Nandun lang po siya sa sa loob ng bahay. Hindi naman po siya nangangapit bahay dahil malayo-layo yung may mga kaibigan nga niya, siya inandun. Parang naisip ko na kung sino po yung sabi niya nag-traitor sa kanya. parang naiisip ko na rin kung sino, kasi yun lang pong nakikita ko na palagi niyang kasama. Pero hindi natin mapupointed dahil hindi tayo sigurado. Pero parang kutob ko, parang yung party pala dito, kaya maraming imbitado, mga konsehal nga. Ano pala, victory party ng mga bisyalis na dito po ginanap. Kasi yung pagkain sa kanila isang litson, tapos may isang isa ka-container na ice cream, yung malaki ba na nakapag-bring home po tayo ng ice cream, kasi marami, kulang mga bata. Yung iba hindi naman po kumakain dahil umiiwas dahil may mga diabetic daw. Yun, mga bata. Si Sia, nilagnat kahapon, kagabi. Kasi pinapagpalit-palit po niya yung soft drink, ice cream, puro malamig. Yung ending, nilagnat po siya kagabi. Hindi na po siya nakapag laro, hindi na po siya nasali sa mga games dahil yun, masama na yung pakiramdam. Dikit na lang ng dikit sa akin, at saka inuwi ko na lang po siya dito dahil yan kuya niya nandito naman, hindi pumunta doon. Inuwi ko na lang para makapagpahinga. So meron naman po ako dito medisina pa na para sa paracetamol. Yun, pinainom ko kagabi. Medyo ngayon nawala yung sinat. Sa lamig lang yun dahil sobrang init po kahapon. Takbo sila ng takbo. Parang napagod kasi namumula yung mga mukha nila kahapon sa init. Tapos palaging takbo ng takbo. Tingnan nyo naman, maluwag na pagtatakbuhan dito hanggang doon, linilibot po nila para silang si Bon na nakawala, na tumatakbo ng malayo, parang ganun. Sila naman po yung nauna doon sa Christmas party dahil pinaano ko na lang po kay Sansan habang ako ay papauwi, kasi akala ko talaga na 3:00, kaya kampante pa po akong pumunta doon kay Jing sa umaga. Pagsapit ng 12:00, habang nagtutupi ako ng mga nilabhan ko nung pagpunta ko doon kay Jing, nabasa ko yung chat ni Chandria na magpunta na daw pa po kami doon. Sabi ko sa kanya, nandito pa ako sa Compostela. Sana kasi noon kung hindi pa busy si Jing, pinapapunta si Jing, siya po yung ginagawang MC. Sinabayan ko si Jing. Sabi naman ni Jing, may asikasuhin pa daw sila. Yun nga yung nasabi ko sa unang vlog ko na meron po silang inaasikaso dahil sa nila, sa sweldo ba. Tapos kagabi nagchat po siya sa akin kung nakaabot daw po ako ng party. Sabi ko nakaabot dahil hindi pa nga nag-uumpisa yung exchange gift. Sabi niya, buti na lang kuno sumama pa siya sa akin para siya daw naka-attend dito. Hindi naman niya kalain na hindi maano kahapon, hindi parang walang klaro. Tas sinabihan sila lahat ng mga teacher
Kasi nandun nagseminar, sinabihan sila na bukas na, ngayon na, tapos may sabi-sabi na medyo matatagalan pa, iwan ko. Parang naiinis na sila dahil sabi ni Jing, hindi na lang daw ibigay. Sahod nila, pinapahirapan pa sila. Ay sus, Ginoo ko. Iwan ko kung makauwi yan bukas or kaya sabi niya 23 uwi siya or 24. Iwan ko kung ano na po yun, maibigay, baka makauwi. Kung hindi, doon na lang po siya sa Compostela. Sabi niya, anong gagawin ko dyan? At ngayon naman, ano na po yung oras? Pag alas 11 na. Balak ko pong maglaba, tapos parang natamad po ako. Nisip ko mamaya na lang hapon dahil mainit na po doon sa sa pistuhan, sa pinipistuhan ko pag bandaw sa puso, mainit na. Mamayang hapon na lang na para pagkabukas. Maglinis na lang ng bahay dahil bibisita tayong darating. Darating na po yung papa nila Chrislyn sa 24 ng gabi yata or 25 ng umaga. Kasi yung flight gabi daw. Aeroplano naman yun, hindi naman po magtatagal Pero siguro bibiyahe pa, mahaba-haba pang lalakbayin. Yun. Baka sa 25 ng umaga, nandito na yung papa nila, nila Chrislyn. Si Pix naman, bukas ng alas 11 daw, sasakay. Nagbas lang. Kasi, hindi naman po alam ni Pix na papayagan siyang umuwi. Kasi, ano pa lang doon si Pix. Magdadalawang buwan pa lang. Akala niya hindi siya papayagan na umuwi, kaya hindi po siya nakapabuk. Si Christian naman, matagal na po siya nagpabuk. Wala pa doon si Pix, nakapagpabuk na po siya. Kaya nakaano pa siya ng promo, yung mura-mura. Mga 2K yata yung pasahe sa eroplano. Kung on the spot ka na nagpabuk, yun mahal na. 5K, 6K. Tapos ayan, may pag-giveaway na naman po, hanger yung pinili ko. Yung napanalunan ko sa Christmas party ni Sia, hanger din. At saka isang baso. Isang baso po yung ibinigay sa akin. Marami na po tayong hanger sa mga underwear. Yan, si Chrislyn yung pinakamaraming premyo sa pag-games. Dahil kahit hindi niya po alam yung games, basta kaya niya, sasali po siya. Naka 80 pesos po si Chrislyn. Kagabi ng pag-games at pagod na pagod yan. Kaya huli na po siyang nahuli na po siyang nagising. Tapos ayan yung mga coins ilagay ko dito. Pati yung mga coins ko na nakuha doon kay Jing, nilagay ko po dito. Pupunuin po namin ito na na pusa ng mga coins. Tuturuan ko silang mag-ipon ng pera, hindi doon sa tindahan iipunin. Hi guys, welcome to channel ni Mama Dax at ni Papa Bets. Pagod po ako. Yan, inom lang muna tayo ng tubig. Wag na po tayong magkape. Baka siguro nga tama kayo. Epekto yung hindi ako nakatulog ng maayos. Epekto na po sa kape dahil
yung katawan ko kargado na po ng kape dahil yun na lang po yung ginagawang pinakakanin, yung kape. Basta makagkape na ako sa umaga, okay na. Kahit hindi makakain. Tas pagkahapon, kung gusto kong magkape, magkakape din. Na pag nakakaramdam po ako ng gutom na ayokong kumain ng kanin, nagkakape po ako. Baka siguro yun, epekto na sa katawan ko yung kape na hindi po tayo nakakatulog ng maayos. Matagal tayong makatulog, tapos makatulog naman ng maaga, magigising ka ng maaga, tapos hindi na po nakakabalik makatulog. Makakaidip na po ako mga yung oras na ibabangon, mga alas 6, alas 5, ganun. Parang na tayo, na tatamad bumangon dahil yun, nakakaramdam po tayo pa ng antok. Tapos hindi naman po pwedeng matulog sa mga oras na yan dahil yan po yung umpisa natin sa mga routine araw-araw, yung babangon ng maaga. So, no kape muna, no kape. Hindi muna ako magkakape. Tubig lang, tubig. Ngayon naman po guys, merong nagpunta po dito. Meron daw nobina mamaya alas 3 dito sa kapilya nila. Pinapa-attend po kami. Parang vigil. May nagpunta po dito. Tapos meron din mga ganap. May exchange gift din pero sa mga bata lang. Yun, pinasali naman tong dalawa. 50 din. 50 ang yung halaga ng exchange gift nila. At hindi ako nakapagtanong kung souvenir or pagkain din. Siguro pagkain din po yun. Sana hindi na lang po namin binuksan yung nila, napulot na exchange gift. Yun na lang sana yung exchange gift namin. Kaso lang ayan, yung kay Sia, 4 na piraso na exchange gift nito. Ito na lang po yung natira. Hindi po pwedeng hindi mabuksan. Mga bata lang po yung mayroong exchange gift. Alas 3 daw. Mayroong po nagpunta dito na inimbitahan na naman po kami sa may kapilya daw. So ayan, mapapasabak na naman si Chrislyn. Makakapaglaro na naman ako, tapos makakalag na naman ako. Oh, ikaw, wag ka nang sumama kasi nagkakalagnat ka. Dito ka lang. Kailangan ako kay Papa with cellphone. Sus, hirap mo lang cellphone. Kaysa sama si Papa Bits. Sasabi ako kay Papa Bits. Nasabi. Butang yan na cellphone ko, kaya baka mahulog. Masasabi ka. Guys. Oh guys, bakit? Kung maglaro pa po kami kasi dadamihan ko po magkuha nito. Mga candy at pera. Ilalagay ko po yan sa alkansya namin. Kasi sabi ni Mama Rak kung madami na daw, bubuksan na po namin. Sa susunod na taon namin ito bubuksan. Pero bukas na po yung yung likod. Kasi ginamit ito ni Sansan. Nag-alkansiya siya tapos iwan ko. Binuksan ka agad. Kaya anuhan na lang ko dito. Lalagyan ng tip din na hindi makuot. Hindi makuha yung punuin natin ito para sa susunod na taon meron na po tayong pamasahe, papauwi ng Tacloban. Mag-iipon po tayo, uwi tayo lahat, di po ba guys? So ayan po guys for today's video. Chika-chika lang muna. Bye bye at see you in next vlog. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Mama Dax para updated kayo sa mga pinanonood yung mga video ni Mama Dax. At
kay Tito Jing, kay Tito Bix, kay Mama Pix. Okay. Ko din. Sige, ikaw, ano sasabihin mo? Yan mo pala yung ngipin niya sa kakakain ng lollipop. So, yan po guys. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye, Papa, Mama.